Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at gaya nga po ng nabanggit natin kanina, ang pag-uusapan po natin sa segment na ito ay ang tungkol naman po sa honorarium ng ating mga barangay officials. Pero bago po yan mga kabarangay, may pahabol lamang po na pagbate si Kags Marie. Ayan, binabati po natin syempre ang atong amiga nga mayor sa Tagbilaran City, Mayor Jane Sensoria Cajes Yap. Hello po sa inyo, at syempre binabati natin Kags ang ating mga igsuon nga mga Bisaya ng daghang salamat kaayo sa inyong patuloy nga suporta diri sa barangay tayo. Hello, Mayor. Hello sa inyo. Nihigugma ko kamong tanan. Oh, see? Ayun, kasi napakarami po nating supporters talaga ng mga nasa Visayas and Mindanao na talagang mga avid fan na natin, Kags. Talagang sila mismo yung nagre-report, lalong-lalo na dyan sa Bohol. Marami po talagang nagsisend ng mga messages, pati sa mga page natin, especially sa page ko po, na nalalaman nga nila na nandito tayo ngayon sa barangay tayo. And pinapaabot nila na ituloy-tuloy po natin itong programang ito dahil higit sa lahat, nagkakaroon sila ng napakaraming information and ideas kung ano ba yung pwede pa nilang gawin sa kanilang mga barangay. Ayan po, maraming salamat Kags Marie, at maraming salamat din po sa lahat po ng binati po ni Kags Marie sa patuloy po ninyong panonood po ng amin pong programa. And speaking of yung information nga po na binabahagi po natin dito sa ating programa, ngayong araw po na to, meron naman po tayong katanungan na gagawin po nating isang topic sa segment po natin ngayon. At ito po ay tungkol sa isang elected kagawad na at the same time presidente din ng PWD. Tinanggal po sa kanya ang chairmanship ng PWD ngayon. May monthly meeting ang PWDs kung saan dati-rati po ay nakakatanggap po siya ng honoraria, at ngayon daw po hindi na po siya binibigyan dahil double compensation na daw po ito. Ang sabi pa po niya, dapat daw po ibigay po sa kanya sapagkat ito raw ay nakasaad sa isang ordinansa ng city government. Pero bago po natin sagutin yan, alamin po muna natin yung basics po ng honorarium at kung ano po ba ito. Thank you. So, well, ang basics kasi ng honorarium, it is a form of compensation paid to a government official or employee for services rendered in addition to, but nevertheless form part of his regular duties and responsibilities. Ang difference po ng honoraria and salary, ang honorarium binibigay sa serbisyong ipinamahagi as appreciation of their work. And ang salary ay isang fixed regular monthly payment para sa isang trabaho na dapat gampanan. Lastly, ang salary may pay scale at desisyon ng kumpanya at gobyerno kung magkano. Ang honorarium ay isang token o pakimkim, ang pangit man sabihin, pero according to sa ating mga batas, parang gano'n na nga ang lumalabas. So itong problema ni Kagawad, at the same time, PWD President. Pagdating sa honorarium, hindi naman honorarium yung binibigay sa ang kaso, di ba, honorarium din daw as PWD President. Pero ang binabanggit niya, meron daw silang local ordinance na pagka PWD President ka o naman sektor na nakasaad doon sa ordinansa na yun, ay binibigyan daw ng pakimkim or honorarium. Yun ang naging problema. Ang sabi daw sa kanya ng council, double compensation daw. Ano sa tingin nyo, Kags Marie tsaka Kap? Sapagkat ang double compensation kasi, simply put, pag nagtatrabaho ka sa dalawang ahensya o sangay ng gobyerno, tama ba ang council or matuturing ba natin na hindi government work? Pero hindi, government work yan eh. O isa siyang service provider na nagbibigay sa barangay ng serbisyo?
First question, Kags. Yung nakukuha niya na honoraria, is it coming from the city or the barangay din? Hindi nakasaad. Pero I'm assuming na kung city yan o barangay, dahil inahalang ng council, barangay council, I'm sure siguro sa barangay yan. Kasi nanggagaling siguro sa barangay ang pagbigay sa kanya halimbawa ng 1,000 per attendance ng PWD pagka merong meeting. Okay. Kasi yun din ang tanong ko eh. We must clarify first kung city ba ang nanggagaling yung binibigay o sa barangay. Kapag sa barangay, hindi pa pwedeng dalawa. Sa city, might as well hindi doon sa city po kasi, actually hindi rin po pwede kasi by operation, bawal ang double compensation sa government eh. So, Lalo na pag dalawang pangalan mo, Oo. tapos madya-check yan ng kuha. supposedly kasi kapag ikaw ay tumatanggap sa city, sinusulat mo yung tunay mong pangalan, hindi pa pwedeng pseudonym eh o fake ano eh. Pangalawa, talagang hindi pa pwede na katulad yung mga sa amin ay pag senior citizen president ka at the same time kagawad ka, you have to vacate the senior citizen president na may honorarium galing sa city. Hindi pa pwedeng ikaw yun. Saka may mga opinion, actually may DILG doon tungkol dyan sa double compensation na pwedeng pagbasihan talaga. I think makakatulong din po siguro sa tanong po nito kung pag-uusapan din po natin ito pong DILG Memorandum Circular number 124 series of 2012 wherein it states that the barangay officials are not entitled po to the payment of honorarium in the absence of the required actual services rendered. Pwede niyo po bang dinawin kung ano po ibig sabihin nito? Well, ang pinaka-basic na pag hindi ka nagtrabaho, wala kang honorarium. So halimbawa, sa aming ni Kagawad Marie, expected kaming umattend ng 2 session a month. Yes. So yun ang nagpo-form ng basis ng aming sweldo, yung 2 beses na pag-attend namin session a month. Kung halimbawa lang, 10,000 ang sweldo na, ang honorarium namin. Kung nagkulang kami ng attendance, hindi ako naka-attend ng first session, pero second session na andun, yung second session lang ang dapat bayaran. Yun ang pagkakaintindi ko at yun din ang na-practice namin sa aming barangay. Pag kulang ka, kalahati lang ng iyong sweldo. Kung wala ka ng 2 beses pero ikaw naman ay pinayagan ng kapitan na-excuse ka, wala ka lang ng sweldo. Kasi nakasaad nga dito, honorarium is paid for services rendered. Yun ang alam ko sa ating mga kagawad. Tama naman yun, Kags Butch. Services rendered yung honorarium. So, basta, tama ka. Kung alimbawang pumasok ka ng pangalawa, pero hindi ka nakapasok sa unang, unauthorized pa nga yun. Actually, hindi mo, doon talaga wala kang honorarium. So, 5,000 lang yung matatanggap mo. Kung 10,000 kunyari, yung sweldo nyo, yung honorarium nyo. At saka kung ipagbabasihin babalik lang ako dito sa kagawad na PWD president din. Yun ang mga matagal na namin sinasabi na dapat nakikita niyo yung conflict of interest tungkol dyan eh. Kasi pwede ka naman tumulong sa senior citizen, PWD. Kahit na kagawad ka lang, hindi mo kailangan maging presidente ng PWD kasi mas mataas talaga ang kagawad dyan. At ang PWD tsaka mga senior citizens, naglalaan ng barangay ng budget dyan. Doon pa lang makakatulong ka na ng malaki. Pero kung sa tingin mo na ikaw ang pinili na PWD president, kailangan mamili ka dahil magkakaroon nga ng conflict. Like pag nagbigay ng honorarium ang city o barangay sa presidente ng PWD or senior citizens, doon nagkakaroon ng conflict of interest. Nagkakaroon ng double compensation. Baka mapatanggal ka pa pagka yan pa nangyari. Yes, and he has also to understand na pwede kasing maging impact nito sa ngayon. Pwede mong tanggapin. But then at the end of the day, pag ang COA po nag-post audit, it will became an disallowance. Tama po ba? Disallow na yun. Babalik mo yun. Yes, babalik din po yun. Balik So, much as well na render a service na lang, lalo na kung para naman po sa mga kabarangay ninyo na
don't expect anything na lang siguro. For me, yun yung tingin ko talaga. Kasi ang serbisyo naman po natin sa barangay talaga, hindi yan talaga natutumbasan ng any compensation. At saka elected ka eh. Yes. Hindi mo na kailangan pa-elect ulit. Ay, mataas ka na sa barangay mo. Kung gusto niya ng pagiging presidente, wag lang siyang tumanggap ng... Honorarium. Mag-assign siya kagawad. Oo. Or, Hindi, kumbaga pwede gusto mo, naman siyang pwede maging siya, presidente. presidente, At pero the wag same kang time, tatanggap barangay ng- kagawad. Pero wag na siyang tumanggap ng honorarium siguro. Wala namang problema yon. Pero ako nga, give chance to others. Kasi marami naman dyan kagawad na ako So, halimbawa, iba na ang PWD president, kahit na halimbawa in-endorse ako siya na-elect, hindi usap tayo, mas Di maganda kaya yun. mag-advisor siya. Pag-advisor siya, maging advisor, pwede naman yun. Hindi ka na kailangan ng titulo. Pero ang tanong nga dito Kap, ang curious lang ako, matatawag mo ba yung mga opisyal ng PWD group o sasasyon at saka opisyal ng mga homeowners at pati na rin yung mga presidente ng senior citizens as service providers ng barangay. ng barangay? Makukonsider ba natin sila? Kasi apparently nabibigyan sila ng honorarium marami yung kilalang barangay na nagbibigay sa mga homeowners president ng monthly. Yeah, as long as may tinatrabaho, dapat. Kasi kung halimbawang wala naman tinatrabaho at binibigyan ng monthly, yun Politika yung... yun. Kumampi ka lang sa akin. Meron kang... Pero pag may tinatrabaho, like for example, may mga purok leaders kayo, sabihin na natin, kunyari, purok leader yan. May purok leader kayo dito sa gantong lugar, ang tinatrabaho naman niya, Kags Butch, yung sabihin kung ano yung mga may sira na hindi tao yung mga sirang kalsada, may mga problema doon, may kailangan ayusin. Ayun, dapat yung i-compensate naman ng barangay. At ilalagay niyo po sa budget yan, sa preparation ng budget niyo na meron kayong mga taong inaasahan na gano'n or job orders. Gano'n. Sa COA kasi medyo mahalaga yung job order o talagang naka-payroll Yan. Yan po, maraming salamat po doon, Kap. At bilang karagdagang impormasyon nga po sa binanggit po ninyo, alamin po natin kung paano po ba yung proseso po ng pagbabayad sa atin pong mga tinatawag na barangay service providers. Unang-una po dyan is to examine yung completeness po ng documents that were submitted and magpe-prepare po ng monthly payroll based po sa ability ng inyong pong barangay through budget allocation. And then, kasama na rin po dyan yung pagsasubmit po ng documents to the CSWDO Agency Action, which is the social welfare arm of the city governments or DSWD. Diyan po pumapasok siguro ito pong grupo po ng para po sa ating mga PWDs and seniors Senior for citizens. disadvantaged citizenry. Ayun nga. So, kita nyo na, ang honorarium pala o any kind of, sabihin na natin salary na binibigay, gobyerno pa rin. So, magiging magko-conflict talaga. Sinasubmit pala yan sa CSWD at saka DSWD. Sa CSWDO, I'm sorry. So, puro gobyerno yan, sa akin ng gobyerno. So, kung kagawad at tumatanggap ka pa rin sa iba na gobyerno, eto, pakinggan natin si SK May. Ang ganda ng explanation niya tungkol dito. Opo. So, mga kabarangay, para po mapadali po ang usapan, i-apply po natin yan, lahat yan sa barangay. Ang honorarium po ay sweldo po na binibigay sa ating pong mga barangay officials for services rendered at no service, no pay po ang kailangan po ninyong tandaan. Ang salary naman po ay sweldo na fixed at ayon po sa pay scale ng mga manggagawa sa private sector. Nais lang din po natin linawin yung pagkakaiba po ng double compensation. Kapag ang barangay official po ay nagtatrabaho ng sabay sa isang sangay o ahensya ng gobyerno, ito po ay tinuturing na double compensation. Kapag ang barangay official naman po ay nagtatrabaho ng sabay sa barangay at isang pribadong sektor o kumpanya, hindi po ito double compensation. Ayan. Sana malinaw po sapagkat merong kasing nag-message at okay naman. Tinatanong lang niya na yung isang SK kagawad, nagtatrabaho daw sa isang pribadong kumpanya, private. Sabihin na natin bangko. Di ba daw double compensation yon? Well, pareho siya nagkakaroon ng dalawang sweldo. Pero hindi siya considered a double compensation sapagkat double compensation lang yan pag ang gobyerno binabayaran ka ng 2 beses. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka sa barangay at nagtatrabaho ka sa isang government agency rin na hindi alam
at ikaw ay may sweldo na budget galing sa gobyerno, yan, double compensation yan. Pero ng gobyerno po yan, na 2 beses kang binibigyan. Pero kung ang sinasabi mong double compensation sa bangko nagtatrabaho, pribado, iba po yun. Kasi private entity po yun, private company na walang kinalaman sa gobyerno. Number 3, ang pinakatatandaan ninyo, hindi ho bawal yon. Pag-uusapan namin ni Kap mamaya, sasagot ni Kap kasi may question na maganda tungkol dyan. Pero hindi bawal magtrabaho ang barangay officials kung kaya nilang dagdagan trabaho nila sa private sector. Kasi honorarium lang naman tayo. Pero marami siyempre may sabi, dapat 24 hours. Yes, nandun na po tayo. Pero meron mga posisyon, kagaya ng halimbawa kagawad, na minsan may malaki ang oras na libre, nakakapagtrabaho sa ibang private sector. Hindi ko pinagbabawal yan ng batas. Walang batas na nagsasabing bawal si kagawad o si SEC o si treasurer na magtrabaho sa private companies. Wala hong batas na gano'n. Yan po, maraming salamat, Kags Butch, sa paglilinaw po ninyo dyan. At mga kabarangay, wag po kayong aalis dahil po, gaya nga po ng sinabi po ni Kags, meron po tayong mga ilang katanungan na sasagutin po sa ating pong next segment, sa ating pong segment na Sagot ni Kap. Lahat po yan ay sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay